Ako si Elena, 70 taong gulang na byuda. At ito ang kwento ko. Linggo, araw ng pamilya, sabi nila. Para sa akin, araw ito ng sakripisyo. Ang buong akala ko, ang pagtanda ay panahon ng pamamahinga. Panahon kung saan aalagaan ka ng mga anak na pinalaki mo. Pero sa bawat pagpatak ng linggo, 5:00 pa lang ng umaga, gising na ang mga nananakit kong kasukasuan. Hindi para mag-ehersisyo, hindi para magkape ng payapa, kundi para pumunta sa palengke. Dahil sa pagmamahal, bawat sentimo ng maliit kong pensyon, maingat kong binibilang. Sapat ba ito para sa paboritong adobo ng aking apo? Sapat ba para sa pinakbet na gusto ng aking manugang? Sapat ba para sa prutas na hinihiling ng aking nag-iisang anak, si Katrina? Ibinigay ko ang lahat para sa batang iyan. Noong namatay ang asawa ko, ipinangako ko sa sarili ko na hindi ko siya pababayaan. Ibinenta ko ang isang maliit na lupa na pamana pa sa akin ng aking mga magulang para lang makapagtapos siya sa magandang unibersidad. Ang pangarap ko para sa kanya ay isang maginhawang buhay. Isang buhay na hindi niya kailangang maranasan ang hirap na dinanas ko. Kaya kahit ngayon, sa edad na 70, heto pa rin ako. Nagbubuhat ng 2 bayong na mas mabigat pa yata sa akin, sumasakay ng jeep at pagdating sa bahay nila, maghapon akong nakatayo sa kusina. Naghihiwa, nagigisa, nagpapakulo, habang ang halimuyak ng niluluto kong pagmamahal ay kumakalat sa buong kabahayan. Ang buong akala ko, ito ang sukli sa lahat. Ang makita silang masaya, busog at nagsasama-sama. Ang marinig ang tawa ng aking apo, si Angel. Iyon na sana ang langit para sa isang matandang tulad ko. Pero ang akala ko ay malayo pala sa katotohanan. Pagpasok ko pa lang sa pinto nila, walang "Mano po, nanay" o kahit isang "Kumusta ka na?" Ang manugang kong si Paulo, bubuksan lang ang pinto at tatalikuran ako. Ang anak kong si Katrina, nakahiga sa sofa, ang mga daliri ay abala sa kanyang cellphone. Para bang isa lang akong delivery driver na naghatid ng kanilang mga pagkain. Bawat linggo, may bagong reklamo. "Nay, bakit dilaw na bell pepper ang binili mo? Ayaw niya ni Angel," sasabihin niya nang hindi man lang tumitingin sa akin. Sasagutin ko na napakamahal ng pula, halos 1,500 piso ang 1 kilo. Pero ang isasagot niya lang ay isang pag-ismid. Sa hapagkainan, habang ako ang nagsasandok ng kanin para sa kanilang lahat, habang ako ang naglalagay ng ulam sa kanilang mga plato, doon sila mag-uusap tungkol sa akin. Pero para bang wala ako roon. "Nay Elena," sasabihin ni Paulo, "naisip namin ni Katrina, baka oras na para ibenta mo na yung malaking bahay mo. Matanda ka na para mag-isa." Hindi ako kumikibo. Hinahain ko ang pagkain na ako ang bumili, ako ang nagluto, gamit ang sarili kong pera. At si Katrina, ang anak ko, ay sasagot, "Oo nga, Nay. Para matulungan ka naming i-invest ang pera, para sa future mo rin yan." Ang future ko? O ang future nila? Wala silang utang na loob. Sa kanilang paningin, hindi ako ina. Isa akong walking ATM, isang katulong na dumarating tuwing linggo, isang pabigat na kailangan nilang planuhin ang buhay dahil sa tingin nila, ulyanin na ako at wala nang alam sa pera. Pinalaki ko sila sa pagmamahal, pero ang isinukli nila sa akin ay ang pagtrato sa akin na parang ako'y isang aso. Isang aso na pakakainin lang kapag may kailangan sila. Tahimik lang ako. Sa bawat salita nila na tumutusok sa puso ko, hindi ako umiimik. Sa bawat pag-irap at pag-ismid, ngumingiti lang ako. Sa bawat pagpaplano nila sa pera at ari-arian na pinaghirapan namin ng yumaong asawa ko, tumatango lang ako. Akala nila wala akong naririnig. Akala nila wala akong naiintindihan. Akala nila isa lang akong matandang madaling lokohin. Pero hindi nila alam na sa bawat sandali ng katahimikan ko, ang isip ko ay matalas na parang isang patalim. Hindi nila alam na ang bawat resibo ng aking mga pinamili ay maingat kong itinatago. Hindi nila alam na ang bawat pag-uusap nila tungkol sa aking last will and testament ay malinaw na nakatatak sa aking isipan. At higit sa lahat, hindi nila alam ang isang bagay. Ang tunay na laman ng aking bank account. Ang mga papeles na nakatago sa aking safe. Ang pangalan ng aking abogado. Akala nila
Sila ang may hawak ng mga baraha. Akala nila nasa kanila ang lahat ng alas. Pero hindi nila alam na ang matandang ito na tinatapakan nila ay may hawak na alas na sisira sa lahat ng kanilang mga plano. Ang alas na ito ay ang katotohanan. At ang katotohanan ay malapit nang lumabas. Darating ang araw na sila naman ang kakatok sa pinto ko. Darating ang araw na sila naman ang magmamakaawa. Sa araw na iyon, sisingilin sila ng tadhana. Sisingilin sila ng bawat butil ng kanin na isinubo nila mula sa aking pagod. Sisingilin sila ng bawat pisong kinuha nila sa aking pensyon. At sisingilin sila ng bawat luhang pumatak mula sa mga matang ito, mga luhang hindi nila nakita. Luluhod sila sa akin. Magmamakaawa sila para sa kanilang kinabukasan. Sasabihin nila ang mga salitang dapat sana'y matagal na nilang sinabi. Pero sa araw na yon, baka huli na ang lahat. Dahil ang isang ina, kapag nasaktan ng sobra, natututo ring maging bato. Ang isang pusong mapagbigay, kapag naabuso, natututo ring magsara. Singilan na. At sa kwentong ito, malalaman ninyo kung paano ko ipinaglaban ang aking dignidad at kung paano ko ibinigay sa kanila ang isang leksyon na hinding-hindi nila malilimutan. Kung naranasan mo nang maramdaman na para kang estranghero sa sarili mong pamamahay, kung naranasan mo nang ibigay ang lahat pero kulang pa rin, i-like at i-share mo ang video na ito. At huwag kalimutang mag-comment sa ibaba. Sabihin mo sa akin, saan kayo nanonood? Taga Luzon, Visayas o Mindanao? O baka isa kang OFW na nakikinig mula sa ibang bansa? Kwentuhan mo ako ng iyong istorya. Dahil dito, sa ating munting komunidad, lahat tayo ay pamilya. At ngayon, simulan na natin ang buong kwento. Noong linggong iyon, ang linggo na nagpabago sa lahat. Nakahain na ang pagkain. Ang adobong manok na paborito ng aking apo, ang amoy ay nangingibabaw sa buong silid-kainan. Ang kanin ay mainit pa, umuusok sa kaldero. Inayos ko ang bawat plato, bawat kubyertos, bawat baso. Ako ang naghanda ng lahat. Pero sa kabila ng lahat ng ito, ang tensyon sa hangin ay mas makapal pa sa sabaw ng aking niluto. Si Paolo, ang aking manugang, ay tahimik na kumakain. Ang mga mata ay nakatutok sa telebisyon na parang mas mahalaga pa iyon kaysa sa pamilyang kasalo niya. Si Katrina, ang aking anak, ay panay ang kalikot sa kanyang cellphone, ang kanyang mga daliri ay mas mabilis pa sa pag-iisip. Tanging ang aking apo, si Angel, ang nagbibigay ng kaunting liwanag sa madilim na hapagkainan na iyon. Lola Elena, sabi niya, ang sarap po ng luto niyo. The best po talaga. Ngumiti ako sa kanya, isang ngiting para lamang sa kanya. At doon nagsimula ang lahat. Sa isang maliit, inosenteng aksidente. Sa kanyang pag-abot ng pitzel ng juice, bahagyang natabig ni Angel ang kanyang baso. Kaunting-kaunti lang na orange juice ang natapon sa puting mantel. Isang maliit na patak, isang bagay na madaling punasan, madaling kalimutan. Para sa isang bata, ito ay isang pagkakamali lamang. Angel. Ngunit para kay Katrina, ito ay isang kasalanang mortal. Ang sigaw niya ay parang kulog na bumasag sa katahimikan. Ano ba? Hindi ka ba marunong mag-ingat? Tingnan mo ang ginawa mo. Ang dungis-dungis mo talaga. Nakita ko ang takot sa mga mata ng aking apo. Ang kanyang maliliit na balikat ay nanginig. Ang kanyang labi ay nagsimulang mangatog. Ang kaluluwa ko ay nadurog sa paraan ng pagsigaw ng sarili kong anak sa kanyang anak. Hindi ko napigilan ang sarili ko. Katrina, anak, sabi ko sa mahinahong boses. Hayaan mo na ang bata. Aksidente lang yan. Madali lang namang labhan ng mantel. Iyon ang pagkakamali ko. Ang pagtatanggol sa aking apo. Dahil ang lahat ng galit na para sana kay Angel ay biglang bumaling sa akin. Tumingin siya sa akin, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Kaya lumalaking walang disiplina yung batang yan dahil sa'yo. Nay, lagi mo na lang kinakampihan, lagi mo na lang akong kinokontra sa harap ng anak ko. Hindi kita kinokontra, anak, sabi ko. Pero bata lang yan. Bata? Nay, sawang-sawa na ako sa mga opinyon mo. Sawang-sawa na ako sa pagpunta mo dito para lang guluhin ang pamamahay ko.
Guluhin ang pamamahay niya? Ang pagpunta ko roon para pagsilbihan sila? Para ipagluto sila gamit ang sarili kong pera? Ay panggugulo pala. Ang bawat salita ay parang isang matulis na patalim na tumatarok sa aking puso. Si Angel ay nagsimula ng humikbi. Si Paolo ay nagpatuloy lang sa pagkain. Parang walang naririnig, isang duwag. Tumayo ako para yakapin ang aking apo para patahanin siya. Ngunit hinarang ako ni Katrina. "Huwag mo siyang hawakan," sigaw niya. "Huwag mo siyang lalong ispoil. Pagod na ako sa'yo. Nay, pagod na ako." At pagkatapos, binitiwan niya ang mga salitang iyon. Ang mga salitang tuluyan ng pumatay sa kung anumang natitirang pagmamahal at respeto sa puso ko para sa kanya. Tumayo siya, itinuro ako ng kanyang daliri na para bang ako ang pinakamalaking kriminal sa mundo at isinigaw sa buong bahay. "Hindi ka na parte ng pamilyang to." Isang iglap, huminto ang mundo. Ang pagnguya ni Paolo ay tumigil. Ang pag-iyak ni Angel ay naging tahimik na mga hikbi. At ako ay nakaupo lang doon, pinoproseso ang bawat pantig ng kanyang sinabi. "Hindi ka na parte ng pamilyang to. Ang anak na isinilang ko mula sa aking sinapupunan. Ang anak na inalagaan ko, minahal at sinuportahan, ay itinatatwa ako sa sarili niyang pamamahay. Pero sa halip na gumuho, may tumigas sa loob ko. Isang bagay na matagal nang natutulog ay biglang nagising. Isang lakas na kahit ako ay nagulat. Ang mga luha na nagbabadyang pumatak ay biglang natuyo. Ang sakit ay napalitan ng isang malamig na determinasyon. Dahan-dahan, napakabagal, tumayo ako. Kinuha ko ang aking pitaka. Naglakad ako papunta sa pinto. Hindi ako nagsalita. Patuloy siyang sumisigaw sa likuran ko. Mga salitang wala ng epekto sa akin. Dahil ang isip ko ay wala na roon. Ang isip ko ay naglalakbay na. Nag-iisip na ng mga numero ng telepono. Nag-i-schedule na ng mga appointment. Gumagawa na ng pinakamahahalagang desisyon sa buhay ko. Bago ko buksan ang pinto, lumingon ako sa huling pagkakataon. Tinitigan ko siya ng diretsyo sa mga mata. "Katrina," sabi ko, at ang boses ko ay kalmado. Nakakagulat na kalmado. "Tandaan mo ang araw na ito, dahil ngayong araw, hindi lang isang ina ang nawala sa'yo. Ngayong araw, sinira mo ang sarili mong kinabukasan." At pagkatapos, lumabas ako. Isinara ko ang pinto ng marahan, na parang isinasara ko na rin ang isang kabanata ng aking buhay. Habang naglalakad ako palayo, kinuha ko ang aking telepono at tinawagan ang aking matalik na kaibigan. "Lourdes," sabi ko, "samahan mo ako bukas, pupunta tayo sa bangko, at pagkatapos sa abogado." Ang giyera ay nagsimula na, at sa pagkakataong ito, hindi ako ang matatalo. Kinabukasan, gumising ako bago pa man tumilaok ang mga manok. Pero hindi dahil sa obligasyon. Gumising ako dahil sa isang bagong layunin. Ang dating bigat sa aking dibdib ay napalitan ng isang kakaibang gaan. Ang katahimikan sa aking bahay ay hindi na katahimikan ng kalungkutan, kundi katahimikan ng kapayapaan. Nagtimpla ako ng matapang na kape. Binuksan ko ang mga kurtina at hinayaang pumasok ang liwanag ng araw. Humarap ako sa salamin. Ang nakita ko ay hindi na isang matandang babaeng pagod at inaapi. Ang nakita ko ay si Elena Reyes, isang babaeng buo, isang babaeng matatag. "Oras na para maalala mo kung sino ka talaga," sabi ko sa aking refleksyon. Ang unang kong ginawa ay buksan ang aking cellphone. Hindi para tingnan kung may mensahe mula kay Katrina, kundi para buksan ang group chat namin ng aking mga kaibigan. Ang aking walking club, ang aking tunay na pamilya. Sina Lourdes, Gloria at Josefina. Sila ang mga kasama ko sa hirap at ginhawa sa nakalipas na mga taon. Kami ang mga golden girls ng aming lugar. Magkakasama kaming naglalakad sa plaza tuwing umaga, hindi lang para sa ehersisyo, kundi para sa kwentuhan, tawanan at damayan. Nagtipa ako ng mensahe. "Mga magaganda, kita-kits sa plaza mamayang 8:00. May mahalaga akong ibabalita." Agad na nag-reply si Lourdes sa private message. "Ayos ka lang ba, Bes? Parang seryoso ka kahapon sa tawag mo." "Mas ayos pa sa dati, Bes," sagot ko. "Mas ayos pa kailanman." Nagsuot ako ng aking paboritong tracksuit. Ang bago kong sapatos na regalo sa akin ng aking apo noong kaarawan ko.
Inilagay ko ang sombrerong bigay din niya. Nag-selfie ako sa salamin at ipinost ko sa Facebook na may caption, "Handa na sa isang bagong araw na puno ng biyaya." Pagdating ko sa plaza, naghihintay na sila. Ang kanilang mga ngiti ay parang sikat ng araw na nagpainit sa aking puso. "Anong nangyari kahapon?" tanong agad ni Lourdes habang nagsisimula kaming maglakad. At doon, habang kami ay naglalakad sa ilalim ng mga puno, habang ang sariwang hangin ng umaga ay dumadampi sa aming mga mukha, ikinuwento ko ang lahat, bawat detalye. Ang reklamo sa bell pepper, ang usapan tungkol sa aking bahay at pera, ang sigaw, ang pagtataboy, ang mga salitang tumatak sa aking pagkatao. Nakikinig sila ng tahimik. Ang kanilang mga mukha ay nagpapakita ng galit at awa. Nakita ko sa kanilang mga mata ang pag-aalala ng mga tunay na kaibigan. Nang matapos ako, si Gloria ang unang nagsalita. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. "Elena, kailangan ng isang leksyon ng batang yan na hinding-hindi niya malilimutan. Akala yata ng mga anak ngayon, utang natin sa kanila ang lahat." "Tama ka dyan," sabi naman ni Josefina. "Pero wala silang utang na loob sa atin. Akala nila habang buhay tayong magpapagamit." Si Lourdes, na nasa tabi ko, ay hinawakan ng aking braso, mahigpit. "Ano ang plano mo, Bes?" tanong niya. Ang kanyang mga mata ay nagtatanong kung ano ang maitutulong niya. Huminga ako ng malalim. Tumingin ako sa kanilang tatlo, ang aking mga sandalan. "Ituturo ko sa kanya," sabi ko, at ang boses ko ay buo at matatag. Ituturo ko sa kanya na ang kanyang ina ay hindi isang tanga. Ituturo ko sa kanya na ang bawat aksyon ay may katumbas na reaksyon. At ituturo ko sa kanya ang kahulugan ng salitang pagsisisi. Nagkatinginan silang tatlo at pagkatapos ay ngumiti. "Pupunta ako sa bangko ngayon," pagpapatuloy ko. At pagkatapos, diretso ako sa opisina ni Attorney Reyes. Oras na para matutunan ni Katrina na ang pagmamahal ng isang ina ay may hangganan. Lalo na kapag tinatapak-tapakan na ang kanyang dignidad. "Sasama kami sa'yo," sabi ni Lourdes. "Hindi ka nag-iisa dito, Elena," sabi ni Gloria. "Ipakita natin sa kanila ang lakas ng mga lola," sabi ni Josefina sabay tawa. Sa sandaling iyon, alam ko na, hindi ako nag-iisa sa laban na ito. Ang desisyon ay nabuo na. Ang plano ay nakalatag na. Ang umaga ng Linggo ay araw ng aking pagkatalo. Ngunit ang umaga ng Lunes, ito ang simula ng aking pagbangon. Ito ang simula ng aking paghihiganti. Ang araw na iyon ay hindi ko sinayang. Pagkatapos ng aming paglalakad, hindi ako umuwi agad. Mayroon akong 3 mahahalagang destinasyon. 3 hakbang na magsisimula ng pagbabago sa lahat. Ang una kong pinuntahan ay ang beauty salon ni Aling Nena. Maaaring isipin ng iba na sa gitna ng ganitong problema, bakit ko pa uunahin ang pagpapaganda? Pero hindi ito tungkol sa itsura. Ito ay tungkol sa pakiramdam. Sa loob ng 2 taon, naramdaman kong ako ay luma, hindi na kapansin-pansin, at walang silbi. Kailangan kong ibalik ang aking kumpiyansa. Kailangan kong harapin ang mundo na may bagong lakas. "Aba, Elena, anong meron? Ang ganda ng aura mo ngayon Bati sa akin ni Nena habang inaayos niya ang aking buhok. "May mga importante lang akong meeting, Nena," sabi ko. "Kailangan kong magmukhang disente. Yung hitsurang hindi ka basta-bastang maluloko." Nagtawanan kami, pero sa loob-loob ko, seryoso ako. Nagpakulay ako ng buhok para takpan ang mga uban na sumisimbolo sa aking mga alalahanin. Nagpa-manicure ako. Pinapula ang aking mga kuko na parang apoy ng aking galit. Habang ginagawa niya iyon, kinuha ko ang aking cellphone at tiningnan ang aking bank account. Salamat sa Diyos at sa aking yumaong asawa, mayroon kaming sapat na ipon. Sapat para mabuhay ng komportable. Sapat para hindi umasa kahit kanino. Akala ni Katrina, wala akong alam sa teknolohiya. Pero ako mismo ang nagbabayad ng aking mga bills online. Ako mismo ang nag-check ng aking balanse. Ang pagiging matanda ay hindi nangangahulugang mangmang. Ang ikalawa kong destinasyon ay ang bangko. Kasama ko si Lourdes.
Sinalubong kami ng manager na si Mr. Santos. Kilala na niya ako dahil matagal na akong kliyente doon. Good morning, Mrs. Reyes. Ano po ang maipaglilingkod ko sa inyo? Gusto kong i-review ang lahat ng aking mga account, Mr. Santos, sabi ko ng direkta. At gusto kong mag-set up ng mga bagong security measures. Tiningnan namin ang lahat. Ang savings account ko, ang time deposit, ang checking account, lahat ay nakapangalan sa akin. Tanging sa akin. Mr. Santos, sabi ko bago kami umalis, at tinitigan ko siya ng seryoso. Simula sa araw na ito, gusto kong maglagay ng special instruction sa aking account. Kung sino man ang pupunta rito, magtatanong tungkol sa aking pera o susubukang kumuha ng impormasyon. Kahit pa sabihin nilang pamilya ko sila, wala kayong ibibigay na kahit anong detalye. Ako lang. Ako lang ang pwedeng mag-access ng aking impormasyon. Malinaw po ba? Tumango siya ng may paggalang. Of course, Mrs. Reyes, ang lahat ng impormasyon nyo ay confidential. Makakaasa po kayo. Nakahinga ako ng maluwag. Ang unang pader ng depensa ay naitayo na. Ang huli at pinakamahalagang destinasyon ay ang opisina ni Attorney Reyes. Pagdating namin doon, sinalubong kami ng kanyang sekretarya. Seryoso at propesyonal na tao si Attorney Reyes. Siya ang humawak ng mga papeles namin ng asawa ko noon pa man. Mrs. Reyes, maupo po kayo. Ano po ang problema? Hindi ako nagpaligoy-ligoy. Ikinuwento ko sa kanya ang lahat. Ang pagtrato sa akin ni Katrina at Paulo. Ang pag-uusap nila tungkol sa aking pera na para bang kanila na. Ang pagtataboy sa akin. Nakikinig siya, tumatango at nagsusulat sa kanyang notepad. Walang paghuhusga. Naiintindihan ko po, sabi niya nang matapos ako. Sadly, mas karaniwan po iyan kaysa sa inaakala ng marami. Ano po eksakto ang mga pagbabagong gusto ninyong gawin sa inyong huling habilin? Inilabas ko ang isang papel kung saan isinulat ko na ang aking mga desisyon. Pinag-isipan ko ito buong gabi. Attorney, sabi ko, at ang boses ko ay hindi nag-atubili. Gusto kong baguhin lahat. Nanlaki ang kanyang mga mata. Gusto kong ganap na palitan ang mga beneficiaries, pagpapatuloy ko. Si Angel, ang aking apo, ay mananatiling may parte. Wala siyang kasalanan sa lahat ng ito. Pero ang lahat ng matitira, ang bahay, ang mga ipon sa bangko, ay mapupunta sa mga tao at mga organisasyon na tunay na nagpapahalaga sa akin. Tiningnan niya ang aking kasalukuyang testamento. Ito po ay isang malaking pagbabago, Mrs. Reyes. Sigurado na po ba kayo dito? Tumingin ako kay Lourdes na tumango sa akin bilang suporta. Pagkatapos ay tumingin ako pabalik sa abogado. Attorney, sabi ko. Kailanman ay hindi pa ako naging ganito kasigurado sa buong buhay ko. 2 oras kaming nagtrabaho. Bawat salita, bawat sugnay, bawat detalye. Siniguro kong naaayon sa aking kagustuhan. Nang kami ay matapos, isang pakiramdam ng kalayaan ang bumalot sa akin. Ang bigat na matagal kong pinasan ay unti-unting nawawala. Ang mga tanikala na ikinabit sa akin ng aking sariling anak ay isa-isa kong pinuputol. Ang unang hakbang ay tapos na. Ang pundasyon para sa aking bagong buhay at para sa kanilang karma ay matibay ng naitayo. Lumipas ang ilang araw. Lunes, Martes. 5 tawag mula kay Katrina noong Lunes. 7 tawag noong Martes. Lahat ay hindi ko sinagot. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa wakas naintindihan ko na. Wala akong obligasyon na maging available para sa isang taong binabastos ako kahit pa anak ko siya. Noong Martes ng umaga, habang nagkakape ako at nag-i-scroll sa Facebook, may nakita akong nagpatigas sa aking puso. Isang post mula kay Katrina, isang family picture, kuha noong Linggo. Nandoon siya, si Paolo, at si Angel nakangiti sa hapagkainan. Nasa mesa pa ang mga pagkaing inihanda ko. Ang caption, Sunday is Family Day. Blessed with my perfect little family. Perfect little family. Hindi man lang niya ako binanggit, walang pasasalamat. Para bang bula, bigla na lang akong naglaho sa kanilang kasaysayan. Para bang ang pagkain sa kanilang mesa ay milagrong lumitaw na lang doon. Nakita mo ba ang Facebook ni Katrina? Tanong ni Lourdes sa telepono. Nakita ko, sagot ko. Wala nang nakakagulat sa akin. Pero nagkamali ako. Mayroon pa palang mas masahol. Habang nag-aayos ako para pumunta sa bangko para pirmahan ang ilang dokumento, tumunog ang aking telepono.
Isang numerong hindi rehistrado. Sinagot ko, iniisip na baka importante. Hello, si Mrs. Elena Reyes po ba ito? Tanong ng isang boses ng dalaga sa kabilang linya. Ako nga. Sino to? Ako po si Jessica, sabi niya, at ang boses niya ay bumubulong na para bang may sikretong sasabihin. Girlfriend po ako ni Steven, pinsan ni Paolo. Yung manugang niyo po. Nagtaka ako. Bakit ako tatawagan ng girlfriend ng pinsan ng manugang ko? Tita Elena, pagpapatuloy niya, hindi ko po alam kung alam niyo, pero nakikipag-usap po kasi si Paolo at Katrina kay Steven tungkol sa pag-utang ng pera. Nanlamig ang buo kong katawan. Anong utang? Sabi po nila, magtatayo daw po sila ng clothing store, kayo daw po ang magbibigay ng paunang bayad, pero kailangan na daw po nila ng pera agad. Medyo malaki po kasi, yung kailangan nila. Naramdaman kong umakyat ang dugo sa aking ulo. Hindi lang nila ako binastos. Ginagamit pa nila ang pangalan ko para makakuha ng pera. Magkano ang hinihiram nila, Jessica? Tanong ko. Sinusubukang panatilihing kalmado ang aking boses. Ang sagot niya ay parang isang malakas na sampal sa aking mukha. 10 milyong piso po. 10 milyon. 10 milyon pesos. Sabi po ni Paolo, dagdag pa ni Jessica, barya lang daw po yun sa inyo dahil marami kayong ipon. At mabagal daw po talaga ang mga bangko sa mga matatanda kaya natatagalan yung pera. Sa mga matatanda. Para bang ang pagiging 70 ay katumbas na ng pagiging inutil. Pinilit kong magpasalamat kay Jessica. Sinabihan ko siyang huwag ipaalam na nag-usap kami. Pagkababa ko ng telepono, nanginginig ako sa galit. Hindi na ito simpleng kawalan ng utang na loob. Ito ay pandaraya. Ito ay panloloko. Hindi ako nag-aksaya ng panahon. Tinawagan ko agad si Attorney Reyes. Attorney, sabi ko, kailangan nating bilisan ang pagpirma sa testamento. Pwede bang gawin na natin ngayon, sa halip na bukas? Sinabi ng kanyang sekretarya na handa na ang dokumento. Perpekto. Tinawagan ko sina Lourdes, Gloria at Josefina. Ipinaliwanag ko ang sitwasyon. Lahat sila ay pumayag na samahan ako bilang mga testigo. Hindi ka na nila maluloko pa, Elena, sabi ni Gloria sa telepono. Ang boses niya ay nag-aalab. Oras na para tuldukan yan. Habang papunta ako sa opisina ng abogado, walang tigil ang pag-ring at pag-text ng aking telepono. Si Katrina. Ang unang mensahe, Nay, bakit di mo sinasagot? Okay ka lang ba? Ang pangalawa, nag-aalala na ako. Pag di ka sumagot, pupunta na ako dyan sa bahay. Ang pangatlo, Nay, huwag ka nang magtampo. Lahat naman tayo may masamang araw. Masamang araw? Ang paghamak sa akin ay isang masamang araw lang pala. Ang paggamit sa pangalan ko para mangutang ng 10 milyon ay isang maliit na pagkakamali lang pala. Sa opisina ni Attorney Reyes, muli naming binasa ang bagong testamento linya por linya. Ang parte ni Angel ay sigurado na. Ang bahay ay mapupunta sa isang foundation para sa mga matatandang inabandona. Ang mga ipon sa mga charity. Ang isang bahagi kay Lourdes. Huling tanong po, Mrs. Reyes, sigurado na po ba kayo sa lahat ng ito? Tanong ng abogado. Kailanman ay hindi pa ako naging ganito kasigurado, sagot ko. Gusto kong mapunta ang pera ko sa mga taong tunay na magpapahalaga dito. Kinuha ko ang ballpen. Ang kamay ko ay hindi nanginginig. Bawat pirma ko sa bawat pahina ay isang deklarasyon ng aking kalayaan. Pumirma rin ang aking mga kaibigan bilang saksi. Pagkatapos, niyakap nila akong lahat. Hinahangaan kita, Elena, sabi ni Josefina. Sana lahat ng babae, kasing tapang mo. Ang bigat sa aking dibdib ay tuluyan nang nawala. Ang huling tanikala ay naputol na. Ang aking hinaharap ay nasa aking mga kamay na. At ang kanilang hinaharap ay sisingilin na ng karma. Pagkatapos naming magkape at mag-celebrate ng aking mga kaibigan, habang pauwi na ako, isang pakiramdam ng kapangyarihan ang bumalot sa akin. Hindi na ako ang biktima. Ngayon, ako na ang may hawak ng sitwasyon. At habang iniisip ko iyon, biglang tumunog ang aking telepono. Isang landline number. Sinagot ko. Elena, magandang hapon po. Ang boses ni Paolo. Ang manugang ko. Ang boses niya ay malambing,
puno ng pekeng pag-aalala. Agad kong naramdaman ang panlalamig ng aking sikmura. "Paolo, napatawag ka?" Sagot ko. Pinanatili kong normal ang aking boses. "Pasensya na po sa abala, pero nag-aalala po kasi si Katrina. Hindi niyo raw po sinasagot ang mga tawag niya. Ayos lang po ba kayo?" "Nag-aalala?" Natawa ako sa isip ko. Nag-aalala sila hindi para sa akin, kundi para sa pera ko. "Ayos na ayos lang ako, Paolo. May kailangan ka ba?" Tanong ko. Opo sana," sabi niya, at narinig ko ang pananabik sa kanyang boses. "Gusto po sana naming i-share sa inyo ang isang napakagandang business opportunity. Isang investment na makikinabang po ang buong pamilya. Heto na. Ito na ang tunay na dahilan. Ang 10 milyong piso. Nagkunwari akong interesado." "Talaga? Anong klaseng negosyo ba yan?" Agad na nagbago ang tono niya, naging masigla. Para siyang isang mangingisda na nakaramdam ng kagat sa kanyang pain. "Isang clothing store po, Elena, sa isang napakagandang commercial area. Ang kailangan lang po namin ay ang initial capital." "At magkano naman ang initial capital na yan?" Tanong ko, kahit alam na alam ko na ang sagot. 10 milyon po," sabi niya. "Pero sigurado po ang kita, Elena. Sa loob ng 6 na buwan, makikita na natin ang tubo." Eksakto. Eksakto sa sinabi ni Jessica. Ang mga sinungaling. Sa sandaling iyon, isang plano ang biglang nabuo sa aking isipan. Isang perpektong plano. "Paolo," sabi ko, at ginawa kong mas matamis pa sa pulot ang aking boses. "Mukhang maganda nga yung investment na yan. Bakit hindi kayo pumunta dito sa bahay bukas para maipakita nyo sa akin ang buong business plan? Dalhin nyo lahat ng papeles, lahat ng numero. Gusto kong makita kung saan eksaktong mapupunta ang pera ko." Hindi na magkamayaw sa tuwa si Paolo sa kabilang linya. Ang boses niya ay halos mabasag. "Talaga po, Elena? Sige po, anong oras po ang gusto nyo?" "Mga 3:00 ng hapon, ayos na yon," sabi ko. "Sige po, sasabihin ko po kay Katrina, siguradong matutuwa yon." Ibinaba ko ang telepono at napangisi ako. Tiningnan ako ng aking mga kaibigan. "Ibibigay mo ang pera?" tanong ni Lourdes, nag-aalala. "Siyempre hindi," sagot ko. "Pero bukas, makakatanggap sila ng isang sorpresa na hinding-hindi nila malilimutan." Kinagabihan, sa aking bahay, inihanda ko ang lahat. Hindi ako naghanda ng merienda para sa kanila. Ang inihanda ko ay ang aking mga sandata. Kumuha ako ng kopya ng bago kong testamento. Inimprenta ko ang mga mensahe sa WhatsApp kung saan ako binastos ni Katrina. Inihanda ko ang isang folder na naglalaman ng lahat ng resibo mula sa mga nakaraang linggo. Ang mga pinamili ko sa palengke, ang mga sangkap, lahat ng ginastos ko mula sa sarili kong bulsa. Mahigit 1 milyon na pala ang kabuuan, at ang pinakamahalaga sa lahat, inihanda ko ang aking maliit na digital recorder. Yung ginagamit ko para tandaan ang mga bilin ng doktor. Bukas, ire-record ko ang buong pag-uusap. Dahil alam kong itatanggi nila ang lahat ng kanilang sasabihin. Sasabihin nilang nagkamali ako ng dinig. Sasabihin nilang ulyanin na ako. Bago ako matulog, nagsulat ako sa aking journal. Bukas, matutuklasan ni Katrina at Paolo na ang kanilang ina ay hindi isang matandang tanga na tulad ng inaakala nila. Matututunan nila na ang mga aksyon ay may kapalit at maiintindihan nila na ang respeto ay hindi hinihingi. Ito ay pinaghihirapan. Nakatulog ako ng mahimbing, mas mahimbing pa kaysa sa mga nakalipas na buwan. Dahil sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman kong ako na ulit ang may kontrol sa sarili kong buhay. Ang bitag ay handa na. Ang kailangan ko na lang gawin ay hintaying pumasok ang mga daga. At alam kong bukas, darating sila. Gutom na gutom sa pera. Eksaktong 3:00 ng hapon, kumatok sila sa aking pinto. Nakita ko sila mula sa bintana. Si Katrina ay may dalang isang bagong-bagong pink na folder. Si Paolo ay may bitbit na laptop. Nakangiti sila, bihis na bihis, para bang papunta sa isang importanteng pulong. "Nay!" bati sa akin ni Katrina sabay halik sa pisngi. Para bang walang nangyari noong linggo. "Ang ganda nyo ngayon. Gumaan na po ba ang pakiramdam nyo?" Gumaan ang pakiramdam? Akala niya siguro trangkaso lang ang naging problema ko
at hindi ang kahihiyang idinulot niya sa akin. Niyakap ako ni Paulo. Elena, maraming salamat po sa pagtanggap sa amin. Excited na po kaming ipakita sa inyo to. Pinaupo ko sila sa aking sala. Habang nagtitimpla ako ng kape sa kusina, palihim kong binuksan ang aking recorder at inilagay ito sa tray sa ilalim ng mga napkin. Bawat salita nila ay maitatala sa kasaysayan. Pagbalik ko, handa na ang kanilang presentasyon. Ipinakita sa akin ni Paulo ang mga litrato ng isang pwesto sa mall. Ipinakita sa akin ni Katrina ang mga chart na may mga numerong halatang gawa-gawa lang. Mukhang maganda nga, sabi ko, dahan-dahang humihigop ng kape. At bakit kailangan niyo ako para mag-invest? Hindi ba kayo pwedeng umutang sa bangko? Nagkatinginan sila. Naku, Nay, ang mga bangko, napakakomplikado, sabi ni Katrina. Isa pa, Nay, naisip namin, mas maganda kung family business. Magiging partner ka namin. Partner? Para ano? Para wala akong tunay na kontrol sa pera? At anong garantiya ang maibibigay niyo sa akin? Tanong ko. Garantiya? Sabi ni Paulo, kinakabahan. Elena, pamilya tayo. Ang salita po namin ay sapat na. Doon ko na sinimulan ang pag-atake. Katrina, anak, pagkatapos ng nangyari nung linggo, nagtataka akong nandito ka at humihingi sa akin ng pera. Nagbago ang mukha niya. Nay, sinabi ko na, lahat tayo may masamang araw. Huwag niyo na pong dibdibin yun. Dibdibin? Anak, isinigaw mo sa akin na hindi ako parte ng pamilya. Pinalayas mo ako sa bahay mo. At ngayon, nandito ka at humihingi sa akin ng 10 milyong piso na para bang walang nangyari. Sumingit si Paulo. Elena, ang mga pamilya, nag-aaway talaga. Sige na, Nay. Sorry na po sa nangyari nung linggo, sabi ni Katrina, isang pekeng paghingi ng tawad para lang makuha ang pera. Pagkatapos ng kanilang presentasyon, tumayo ako. Pag-iisipan ko, sabi ko, malaking pera yan. Kailangan kong siguraduhin. Namutla sila. Nagsimula silang mag-pressure. Nay, hindi maghihintay ang opportunity na to. Naiintindihan ko, sabi ko. Pero kailangan kong kumonsulta sa aking abogado. Doon na sila nagalit. Abogado? Bakit kailangan ng abogado? Pamilya mo kami? Iyon na ang hudyat. Tumayo ako at lumapit sa isang kabinet. Kinuha ko ang lahat ng aking mga inihanda. Okay, sabi ko. Habang inilalatag ko isa-isa ang mga ebidensya sa lamesa. Gusto niyo ng desisyon? Heto ang desisyon ko. Ang desisyon ko ay hindi. Natigilan sila. Hindi, ano po? Tanong ni Katrina, hindi makapaniwala. Hindi ko ibibigay sa inyo ang 10 milyon, sabi ko. At heto ang mga dahilan. Una, ipinarinig ko ang isang bahagi ng recording. Ang bahagi kung saan sinabi ni Paulo na hindi pa sila nakikipag-usap kahit kanino. Una, nagsinungaling kayo. Alam kong ipinangako nyo na ang pera ko para makakuha ng utang. Namutla ang kanilang mga mukha. Pangalawa, inilabas ko ang folder ng mga resibo. Pangalawa, sa loob ng 2 taon, gumastos ako ng mahigit 1 milyong piso para pakainin kayo. At tinrato nyo lang ako na parang katulong. Heto ang pruweba. Sinubukan ni Katrina na sumabat. Nay, hindi naman po namin kayo inutusan. Itinaas ko ang aking kamay. Pangatlo, inilabas ko ang mga litrato. Pangatlo, kitang-kita sa mga litratong ito kung paano niyo ako tratuhin. Si Paulo, nanonood ng TV habang ako'y nagluluto. Ikaw, naka-cellphone habang ako'y naglilinis. At pang-apat, ang huling alas. Inilabas ko ang selyadong envelope. At pang-apat, noong linggo, sinabi mo sa akin na hindi ako parte ng pamilya niyo. Pinalayas mo ako. Kaya, anak, sinunod ko ang payo mo. Binuksan ko ang envelope at inilapag sa mesa ang kopya ng aking bagong testamento. Ito ang bago kong huling habilin. Pinirmahan kahapon sa harap ng notaryo. Si Angel ay may parte pa rin, pero lahat ng iba pa, kasama na ang bahay na ito na inaasam-asam ninyo, ay mapupunta sa mga charitable institution at sa mga taong tunay na nagpapahalaga sa akin. Tumayo si Katrina na itulak niya ang kanyang upuan. Hindi mo pwedeng gawin yan. Mana ko yan. Ako lang ang anak mo. Ang mana mo, sabi ko,
tumayo na rin. Ay ang pagmamahal at respeto na dapat sana'y ibinigay mo. Pero itinapon mo yon nung linggo. May mga kahihinat na ng bawat kilos, Katrina. Baliw ka na, sigaw niya. Nauto ka ng mga kaibigan mo. Si Paolo ay parang estatwa, nakatingin sa mga papel na para bang hatol sa kanyang kamatayan. Lumakad ako papunta sa pinto at binuksan ito ng maluwag. Tama ka sa isang bagay, hindi na ako parte ng pamilya ninyo. Dahil ang tunay na pamilya ay hindi tinatrato ng ganito ang kanilang mga magulang. Ngayon, umalis na kayo sa bahay ko. At huwag na kayong babalik hanggat hindi nyo natututunang respetuhin ang inyong ina. Umalis sila na nag-aalboroto, puno ng galit at pagmumura. Nang sila'y makaalis na, niyakap ako ni Lourdes. Sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nakahinga ako ng malaya. Ang laban ay tapos na at ako ang nanalo. Akala ko tapos na ang lahat. Akala ko sa ginawa kong iyon, matauhan na sila at iiwan na ako sa kapayapaan. Pero nagkamali ako. Ang isang ahas, kapag nasaktan, ay lalong nagiging mapanganib. Kinabukasan, Biyernes. Nasa salon ulit ako ni Aling Nena para magpa-retouch. Kailangan kong panatilihing maganda ang aking pakiramdam. Habang inaayusan ako, walang tigil ang pag-ring ng aking telepono. Si Katrina. Mga numerong hindi ko kilala. Malamang mga kamag-anak na tinawagan niya para i-pressure ako. Hindi ko sinagot ang kahit isa. Mrs. Elena, sabi ni Nena habang ginagawa ang aking mga kuko. Ang kapatid ko po, kapitbahay ng anak niyo. Sabi niya, may malakas daw na sigawan kahapon sa bahay niyo. Ayos lang po ba kayo? Ikinuwento ko sa kanya ng maikli ang nangyari. Tumango siya. Hay, nako, ang mga kabataan ngayon, wala nang respeto. Tama po ang ginawa niyo. Pagkatapos sa salon, pumunta ako sa mall kung saan nagtatrabaho si Lourdes sa isang clothing store. Nakita ko ang isang pamilyar na mukha na pumasok, si Jessica. Yung girlfriend ng pinsan ni Paolo, yung nag-warning sa akin, lumapit siya sa akin, ninenerbiyos. Mrs. Aurora, pwede po ba tayong mag-usap sandali? Tita Elena, sabi niya nang makalayo kami. Sinabi po sa akin ni Steven na tumawag daw po si Paolo kahapon. Galit na galit daw po. Sabi daw po ni Paolo, nababaliw na daw po kayo at kinakansela niyo ang lahat dahil sa impluensya ng mga kaibigan niyo. Nanlamig ulit ang dugo ko, ang smear campaign. Nagsimula na. Ano pa ang sinabi niya? Tanong ko. Bumulong si Jessica. Sabi niya, hindi na daw po kayo nasa tamang pag-iisip at kailangan na daw po nilang humingi ng tulong sa abogado para protektahan daw po kayo mula sa mga kaibigan niyong nanloloko sa inyo. Ang walang hiya. Plano na niya akong ipadeklarang incompetent. Isang taong wala sa tamang pag-iisip at hindi na kayang pangasiwaan ang sariling yaman. Gusto nilang tanggalan ako ng karapatan para sila na ang magkontrol sa lahat ng pera ko. Nagpasalamat ako kay Jessica at dali-dali kaming pumunta ni Lourdes sa opisina ni Attorney Reyes. Urgent. Nang marinig ng abogado ang aking kwento, agad siyang naging seryoso. Napakaseryoso po niyan, Mrs. Reyes. Kailangan nating kumilos ng mabilis. Ipinaliwanag niya na maaaring subukan ni na Paolo at Katrina na kumuha ng interdict, isang legal na deklarasyon na ako ay wala na sa kapasidad na pamahalaan ang aking sariling mga gawain. Ito ang pinakamasamang pwedeng gawin ng isang anak sa kanyang magulang. Ano ang kailangan nating gawin, attorney? Tanong ko. Una, sabi niya, kukuha tayo ng mga medical evaluation na magpapatunay na kayo ay nasa hustong pag-iisip. Pangalawa, opisyal na nating ipaparehistro ang bago ninyong testamento ngayon din. At pangatlo, maghahanda tayo ng isang preemptive lawsuit. Hindi na kami nag-aksaya ng panahon. Mula sa opisina ng abogado, dumiretso kami sa ospital kung saan ako may health insurance. Ang doktor ko, si Dr. Ramirez, na 10 taon nang nangangalaga sa akin, ay agad akong tinanggap nang ipaliwanag ko ang sitwasyon. Elena, napakalinaw ng pag-iisip mo, sabi niya. Isa ka sa mga pinakamatalino at organisado kong pasyente. Binigyan niya ako ng iba't ibang cognitive tests, memory tests, at basic psychological evaluations. Lahat ng resulta, perpekto.
Bibigyan kita ng isang kumpletong medical certificate, sabi niya. Sino mang hukom na makakita sa mga resultang ito ay makukumpirma na nasa iyo ang lahat ng iyong mental faculties. Hawak ko na ang aking kalasag. Handa na ako sa anumang ibabato nila sa akin. Kinabukasan, Sabado. Nagpasya akong mag-almusal mag-isa sa paborito kong restaurant. Habang kumakain ako ng tapsilog, isang tao ang lumapit sa aking mesa. Si Antonia Chavez, ang ninang sa binyag ni Katrina. Elena, anong sorpresa, sabi niya, umupo nang hindi ko inaanyayahan. Tumawag sa akin si Katrina kahapon, nag-aalala siya, ikinuwento niya ang nangyari. Heto na ang unang organisadong atake. Ano eksakto ang sinabi niya sa'yo? Tanong ko. Bumuntong hininga siya. Na nag-away daw kayo at nag-overreact ka, na binago mo ang testamento mo dahil sa sama ng loob at puno daw ng masasamang ideya ang ulo mo galing sa mga kaibigan mo. Tinitigan ko siya. Antonia, alam mo ba na isinigaw sa akin ni Katrina na hindi ako parte ng pamilya niya? Alam mo ba na tinatrato nila ako na parang katulong? Alam mo ba na ginagamit nila ang pangalan ko para mangutang? Nagbago ang ekspresyon niya. Hindi niya sinabi sa akin ang mga detalyeng yan. Ikinuwento ko sa kanya ang lahat, ang buong katotohanan. Nang matapos ako, matagal siyang natahimik. Hindi ko alam na ganyan na pala kalala, sabi niya. Alam mo kung ano ang pinakamasakit? Tanong ko. Mas nag-aalala si Katrina sa perang nawala sa kanya kaysa sa inang sinaktan niya. Ni minsan, hindi siya humingi ng tapat na tawad. Gusto niya lang bumalik ang lahat sa dati. Tumayo si Antonia. Elena, kakausapin ko si Katrina. Hindi pwedeng magpatuloy ito. Pinanood ko siyang umalis. Kahit isang tao man lang, ay naintindihan ang aking panig. Ngunit alam kong hindi pa tapos ang laban. Ang pinakamatinding digmaan ay malapit nang magsimula. Lumipas ang 3 buwan. Sa loob ng 3 buwang iyon, ang buhay ko ay ganap na nagbago. Ang dating routine ng pagsasakripisyo tuwing linggo ay napalitan ng isang buhay na para sa akin. Nag-enroll ako sa computer class sa community center. Naging volunteer ako sa St. Joseph's Home for the Elderly, kung saan nagturo ako sa mga kapwa ko senior kung paano gumamit ng cellphone para makausap ang kanilang mga pamilya. Ang saya sa kanilang mga mukha, iyon ang tunay na kayamanan. Ang dating kalungkutan ay napalitan ng layunin. Ang dating pakiramdam na walang silbi ay napalitan ng pakiramdam na ako ay mahalaga. Sa loob ng 3 buwang iyon, sinubukan ni Katrina na kontakin ako. Mga tawag, mga text. Pero hindi ako sumagot. Kailangan niyang matutunan ang kanyang leksyon sa mahirap na paraan. Isang hapon, pag-uwi ko mula sa aking volunteer work, may nakita akong isang Manila envelope sa aking pintuan. Nakasulat ang pangalan ko. Binuksan ko ito. Sa loob, isang sulat. Sulat kamay. Galing kay Katrina. Nanginginig ang aking mga kamay habang binabasa ko ito. Nanay, iyon ang simula. 3 buwan na ang nakalipas at sa bawat araw na lumilipas, lalo kong naiintindihan ang sakit na idinulot ko sa inyo. Nagpatuloy ang sulat. Nagpatingin po ako sa isang therapist. Tinulungan niya akong maintindihan na inabuso ko ang pagmamahal ninyo. Na tinuring ko itong isang karapatan at hindi isang regalo. Hindi po ako nagsusulat para hilinging bumalik kayo. Nagsusulat po ako para sabihin na, tama po kayo sa lahat. Huminto ako sa pagbabasa. Ang mga salitang ito ay hindi ko inaasahan. Naghiwalay na po kami ni Paulo pag-amin niya sa sulat. Narealize ko na pera niyo lang pala ang habol niya sa akin. At ako naman, ang habol ko lang sa inyo ay kung ano ang maibibigay niyo sa amin. Parehong hindi tunay na pagmamahal. Isang malaking sorpresa, ang relasyon na binuo sa kasakiman ay gumuho rin dahil sa kasakiman. At ang huling bahagi ng sulat ang tuluyang nagpadurog sa aking puso. Si Angel po, araw-araw kayong hinahanap. Kung papayagan niyo po akong dalhin siya sa inyo, ipinapangako ko po, walang kapalit, hindi para bumalik kayo sa akin, kundi dahil ang isang bata ay karapat-dapat na magkaroon ng kanyang lola at ang isang lola na tulad. Tinawagan ko si Lourdes para sabihin ang tungkol sa sulat. Ano ang gagawin mo? Tanong niya. Kikitain ko si Angel, sagot ko. Pero dito sa bahay ko,
sa aking mga patakaran. Nag-text ako kay Katrina, pwede mong dalhin si Angel sa Sabado, 2:00 ng hapon, ihatid mo siya, at sunduin mo siya ng 5:00. Ang reply niya ay mabilis. Sige po, Nay, salamat po. Dumating ang Sabado, at sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon. Hindi ako kinabahan sa pagdating nila, panatag ako. Eksakto 2:00, huminto ang kanilang sasakyan sa tapat ng aking bahay. Si Katrina ang nagmamaneho. Bumaba siya para pagbuksan ng pinto si Angel. Iba na ang kanyang itsura. Mas payat, pero mas kalmado. Wala na ang galit sa kanyang mga mata. Napalitan ito ng isang lungkot na may halong paggalang. Nay, sabi niya, isang simpleng bate, walang pagtatangkang yumakap. Tumakbo si Angel papunta sa akin at niyakap ako ng mahigpit. Lola, namiss po kita. Binuhat ko siya. Ang bigat niya ay musika sa aking mga braso. Namiss din kita, mahal ko, sabi ko, hinahalikan ng kanyang buhok. Pinanood kami ni Katrina na may isang malungkot na ngiti sa kanyang mga labi. Babalik po ako mamayang 5:00, sabi niya. Text niyo lang po ako kung may kailangan. Pagkatapos ay umalis na siya. Ganun lang, walang drama, walang pilitan. Ang hapon na yon ay parang isang panaginip. Nagluto kami ni Angel ng cookies, naglaro kami sa hardin, nanood kami ng kanyang paboritong cartoon. Habang nagbe-bake kami, tinanong niya ako, Lola, mas masaya ka na po ngayon, no? Tumingin ako sa kanyang mga inosenteng mata. Oo, mahal ko, sagot ko. Mas masaya na si Lola ngayon. Ngumiti siya. Halata po, mas maganda po kayo kapag totoo ang nangiti nyo. Eksaktong 5:00, bumalik si Katrina. Maayos ba daw si Angel? Sabi ko, tulad ng dati, nagpaalam si Angel na may mga halik at yakap. Pwede po ba akong bumalik sa susunod na Sabado, Lola? Tumingin ako sa kanya. Pagkatapos ay kay Katrina. Oo naman, mahal ko. Nang makaalis na sila, umupo ako sa aking balkonahe. Pinapanood ang dahan-dahang paglubog ng araw. Ang kulay kahel na langit ay nagbigay ng init sa aking balat. Ang hangin ay sariwa. Ang katahimikan ay payapa. Sa sandaling iyon, isang bagay ang naging malinaw sa akin. Napatunayan ko ang isang bagay na alam ko na pala. Kaya kong mahalin si Angel nang hindi kailangang tiisin ang kawalang respeto ni Katrina. Kaya kong maging isang lola nang hindi nagiging isang biktima. Bago ako matulog, nagsulat ako sa aking journal sa huling pagkakataon para sa kwentong ito. Ngayon, isinara ko na ang isang kabanata. Natutunan ko na ang tunay na pagmamahal ay hindi hinihingi o pinipilit. Ito ay malayang ibinibigay o hindi na lang. Ngayon ako na ang may hawak ng aking oras, ako na ang may hawak ng aking lakas, at ng aking pagmamahal. Ako na ang may kontrol sa sarili kong buhay, at sa kauna-unahang pagkakataon sa napakatagal na panahon, iyon ang nagbigay sa akin ng ganap na kaligayahan. Ako si Elena. At ito ay ang simula ng aking bagong kwento.